Pinag-aaralang palitan ng kumpanyang nagsusupply ng kuryente sa Siquijor dahil sa iba't ibang paglabag ayon sa Energy Department. Posible ring mag-utos ng refund. Nakatutok si Marie Zumali. Sa kanyang State of the Nation address mismo, binatikos ni Pangulong Bongbong Marcos ang Generation Company at Electric Cooperative na nagsusupply ng kuryente sa Siquijor na nakaranas ng malawakang brownout kamakailan. Hindi ko palalampasin ang nangyari kamakailan sa Siquijor. Dahil sa malawakang brownout, napilitan pang magdeklara ng state of calamity sa lalawigan. Ang Siquijor Island Power Corporation o SIPCOR ang pribadong generation company na nagsusupply ng kuryente sa isla. Sabi ng Department of Energy, base sa kanilang investigasyon, marami na raw itong paglabag sa kasunduan. Walang permit yung ibang genset niya. Ang isa is ang non-delivery of what they're supposed to deliver. 9 megawatts ang kailangan i-deliver. Minsan 5 megawatts lang na-deliver. Even worse, kasi dati 4 lang yung may sira, ngayon 5 yung may sira. Ang malaking pagkakamali rito ng SIPCOR ay yung tinatawag nating N-1. They should have a reserve generator para kapag magpe-periodic maintenance ang kanilang mga genset, meron tatakbo para pantakip dun sa habang mini-maintain or chine-check up. Wala silang ganon. Dahil dito, sabi ng National Electrification Administration, isinasaalang-alang nila ang pagpapalit ng power providers sa lugar. We will be sending engineers from the University of the Philippines to evaluate the viability of whether or not the plant can still continue to perform the obligations. And if we are not convinced that they can still continue according to the provisions of the contract, and that's the time that the government will step in. Ang problema, sila lang din ang tanging nagsusupply ng kuryente sa lugar. Regulations needs to be stricter also, kaya nire-review namin. Pero nag-iisa lang kasi yan dyan eh. And wala nang ibang choice ang taga Siquijor, kundi yun lang. If you remove SIPCOR there, they won't have power at all. So, kaya tinutulungan sila namin this past few months, tinutulungan kung anong kailangan. Pero hindi raw ibig sabihin nito ay hindi sila pananagutin sa kanilang mga paglabag. Binuksan din ang posibilidad ng refund sa mga apektadong residente kung mapatutunayang sobra ang bayad sa SIPCOR. Ilang beses na kaming humingi ng tugon mula sa SIPCOR pero hanggang ngayon ay wala pa rin daw silang pahayag. Nagsisimula na raw lumikha ang DOE at NEA ng mas mahigpit na patakaran upang regular na inspeksyonin ng mga generation facilities, paikliin ang permit durations at pahusayin ang oversight ng National Power Corporation sa mga isla na disconnected sa main grid. Bukod sa Siquijor, bumuo na raw ng interagency team ang DOE, NEA, Transco, NPC at ERC upang suriin ang kondisyon ng kuryente sa iba pang mga lugar. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras.